Welcome sa ating Paaralang Panghimpapawid. And I would like to bring this matter up for everybody. So, para makita ninyo, ano bang nangyari sa Kongreso? Bakit nagkaroon ng tuloy-tuloy na investigasyon kay VP Sara? And then, bakit nagkaroon din talaga ng impeachment complaint na na-file. Of course, kung tingnan natin yung impeachment complaint, i-file ito ng mga tao na under private capacity. But, who knows? Who knows? Sino makapagsabi na may connection ito sa Kongreso? Okay? Now, as you know it, mayroong isang program na biglang sumulpot last year, I guess. Ito yung programang tinatawag na AKAP. AKAP. Ano bang meaning nito? Basta something pinamimigay nila ito sa mga tao na mga minimum wage earner, at ito ay nagkakahalaga ng 5,000. Pero ang natatanggap lang nito 3,000. Parang ganon. Basta yan. And the program actually is not found sa NEP. Ano yung NEP? That is the National Expenditure Program na sinasubmit ng ating executive branch of the government. Kasi ang gumagawa ng budget ng gobyerno, of course, that is ang ating DBM, piniprepare nila yan, and we call that NEP, the National Expenditure Program. And then, once the NEP is prepared, yan naman, of course, nakakarating yan sa presidente, nire-review yan, all that. Yan, kasi yung magiging programa, yun yung gagamitin na pundo pagkagastuhan ng bawat ahensya ng gobyerno na sinabmit nila sa ating Department of Budget and Management. Kaya ginagawa niya ng parang makapal na libro, nandun yung gagamitin ng bawat department, nakatala doon kung magkano. At bakit nila gagamitin yung anong mga programang yun, anong mga rasyonale, nandun yung mga reason, lahat-lahat. They justify it there. And then, after na-review yan, papadala niyan sa Kongreso para naman sa magkakaroon ng isang bill, okay, that eventually will turn into a law na tinatawag nating GAA or General Appropriations Act. Yan ang tinatawag nating national budget na ginagamit ng bansa. Like ang budget natin yung 2024, na-aproban ito na GAA noong 2023. At ang ating budget by 2025, yan tinatawag nating GAA for 2025, yan ay aproban ngayong 2024. Okay? Now, let me go deeper a little bit. So, ang nakakatuwa dito, sa NEP na isinabmit ng opisina ng executive, that is the presidente ng Pilipinas, ang head dyan, wala doong AKAP. walang programang pundo ang gobyerno na AKAP kung tawagin ang administrasyon, ang executive branch natin. Remember, ang nagpapatupad ng programa ng gobyerno ay executive. 'Di ba? Executive, yan. Sila nagpapatupad. So sa kanilang proposal na ginawa, nagagastusin o gagastusan, walang AKAP na program ang kahit anong branch o department ng gobyerno. Kung titingnan natin, most appropriately, yan ay magpo-fall doon sa opisina ng DSWD. Sila ang nagbibigay ng mga sustento, ng mga, anong tawag natin dyan, aid sa ating mga kapuspalad na mga kababayan o yung sinasabi nilang nasalaylayan. Of course, AKAP was designed na ibibigay ito sa mga low income earners na mga kababayan natin. Like yung mga basic wage earner. So, hindi ito bibigay doon sa mga walang kita. Sa may kita, pero kaunti. Sila yung bibigyan. O, yan yung purpose ng batas. May kita, pero halos kapos. Yung mga yun namang mga poor piece, yun yung walang-wala. Yung kinaibahan.
Nakapagtataka lang dito sa AKAP na program, ito yung pinasabog ni VP Sara. If you remember, si VP Sara ang naging mitsan ito. Nalaman ito ang AKAP. Nalaman itong AKAP. So, yan yung tambalos-los na issue. Nalala nyo. So, yan yun. Na, ang nangyari, na nagkaroon na ng AKAP program, sino nagdi-distribute nito? Hindi na DSWD. Mga tao ng Kongreso. Sino yung tao ng Kongreso? Congressman. Diba? So, nagka-budget sina congressman ngayon through AKAP program. Kasi hindi ito dadaan sa DSWD. Dadaan ito kila congressman. In-insert nila itong budget eh. Hindi ito kasama sa NEP, sa National Expenditure Program. Bigla itong sumulpot. But this time around, nakita ito ni Senador Aimee, hinarang ito, tinanggal ito doon sa version ng bill na in turn will become GAA, pero version ito ng Senate. Tinanggal itong AKAP na in-insert sa version ng bill na magiging GAA, okay, version ng Congress. Kasi wala nga siya sa NEP eh. Hindi siya pinasa ng ating executive branch. Okay? Kasi para gumawa ng budget ang Kongreso, hindi sila gagawa ng kanilang panibagong budget. Hindi ganun yun. Kundi kung ano yung pinasa ng executive, pwede nila yung bawasan, ilipat nila sa ibang departamento, pero hindi sila mag-create na lang doon ng bigla na lang ng isang pundo na wala naman sa NEP, hindi hiningi ng executive. I-readjust nila, i-realign yung budget within kung ano ang hiningi ng executive branch. Yun ang gagawin ng legislative. I-adjust nila yung budget. Hindi na maglalagay sila ng panibagong budget. Anyari dito? Nagkaroon ng panibagong budget na tinawag nilang AKAP. Para saang department? Wala. Okay? Tingnan nyo yung NEP. Walang AKAP. Tingnan nyo yung bill na magiging GAA from Congress. May AKAP. Tingnan niyo yung bill na magiging GAA from Senate, walang AKAP. Natanggal ang AKAP. And it was VP Sara who was vocal about this AKAP. Kaya nang na-divulge itong AKAP na to, na tinawag niya si Speaker Romualdez na tambaluslos, tinawag naman siyang tambalustay, si Inday. Anong tawag sa kanya? Sara Lustay. Bakit? Dahil siya daw naubos naman niya ang 125 million in 11 days sa DepEd. Hinanapan siya ngayon. Inimbestigahan siya ngayon. Kasi may power ng investigation in aid of legislation ang Congress. Inimbestigahan siya. Dahil kanyang inexpose yung milagro na ginawa ng Kongreso na gumawa sila ng budget para sa sarili nila. Na hindi yon inilaan ng batas dahil ang pwede lang gawin ng Kongreso ay mag-adjust ng kung anong nakalagay sa NEP or National Expenditure Program. Wala yun sa NEP. Gumawa sila ng sarili nila. Ay siyempre malapit ng eleksyon, di ba? Tapos ngayon, nang si Vice President umangal, hinanapan din nila ng pera. Kasi sila, itinuro na sila ay gumagawa ng medyo malaking questionable yung bagay. Kasi pinag-usapan natin dito, hindi ito million. Billion. Billion. Ang laman ng AKAP, billion, hindi million. So ito naging problema. Lumalabas dito, well, I'm not saying this, parang ganon.
na ang impeachment ito ay ganti ng Kongreso kay VP Sara. Truly, walang kinalaman ang executive. Si VP Sara, part ng executive. Okay? Part siya ng executive. Kasi nga, vice president siya. Next siya sa kay president. So, part siya ng executive department. Hindi nga naisama itong tinatawag na AKAP sa programa ng executive. Sila kasi yung nagpapasa ng tinatawag mong national expenditure. Wala doon sa kanilang hinihingi ng opisina ng executive. Wala doon sa inisa-isa nila ng mga budget ng bawat opisina ng gobyerno. Wala doong AKAP. So yun ang magiging basihan ng bill na magiging GAA ultimately pag napirmahan ng presidente yung bill na tinatawag mong budget ng gobyerno. GAA ang tawag doon pag napirmahan ng presidente. So, ang nagpiprepare ng bill na yon, ng batas na yon, ay ang Congress. Pero ang basis nun ay NEP. Wala sa NEP. Biglang sumulpot. Ang pinag-uusapan, bilyon, hindi milyon. Ang hinahanap nila kay VP Sara, milyon. Ang kanilang nilustay, bilyon. At it happened already 1 year. 1 year, last year. Ngayon may bago na namang AKAP. At ang malupit ngayon, dinifund nila, tinanggalan ng Kongreso ng budget ang executive. Oh, wala nang budget ang malalaking project ng executive. Si President BBM. Oh, mga kakampi dyan ni BBM. Walang budget ngayon si BBM. I-impeach nila, i-charge nila, yung word na impeach, that is equivalent to charge, o kakasuhan nila. I-charge nila, i-impeach nila si VP Sara sa Kongreso. O i-charge nila, kasi parang prosecution house yung Kongreso. Tapos yung Senado magiging korte. Yan ang, para mas madali nyo maintindihan. Okay? So, once na na-charge nila, ma-impeach nila sa Congress, ma-charge nila si VP Sara, idadalhin sa Senate para magkaroon na ng trial sa kanyang impeachment charge. Okay? Simple lang, di ba? Impeachment or charge siya sa Congress. I-impeach nila si VP Sara. Pero, dinifund nila ang projects ng executive. So, si PBBM defunded, si VP Sara impeached. Wow! Look at the Congress natin. O hindi ito nakita ng kadamihan na ito yung milagro ng Kongreso. Paki-check yung mga congressman nyo. Mukha ayos na ayos ang galawan Pang-eleksyon na pang-eleksyon. Oh, ipahiya si VP Sara, matanggal, mawalan tiwala ng tao, parang nabinay dati. Nalala niyo si VP Binay? Oh, nabinay. Oh, kasi sikat na kaagad si VP Binay noon, mananalo talaga. Oh, tinapunan ng maraming tae. So, ano nangyari kay VP Binay? Nadala sa tapunan ng tae, wala pa sa impeach. Ito naman si VP Sara, kasi niyang binulgar yung milagro ng Kongreso, di siya naman na ngayon ang kanilang inimbestiga. Gante. At ang ginawa nila, dahil si Presidente, mukhang kakampi ni VP Sara, bagaman si VP Sara, inaaway niya si Presidente, pero si Presidente siguro, looking into the dimension, na siya ang nagkumbinsi kay VP Sara na kumandidato, kaya kahit papano, parang pinoproteksyonan niya si VP Sara because in a way, it would protect his decision. Diba? Ikaw nagkumbinsi dyan na magkandidato. O kahit naaway ka, parang, tanga ba ako, kinumbinsi ko to na magkandidato, pero mali palang tao to. So, parang lumalabas, mahina yung judgment niya. So, ngayon, pinoproteksyon na niya. Ang kinalabasan, tinanggalan siya ng pundo. Wala pundo ngayon. Alam niyo ba yon? Ang Department of Transportation, ang tinanggal ng Kongreso, 81% ng budget. So, wala na ngayong pundo, yung tinatawag nyong Project of the Century, na plinano panahon ni Presidente Duterte. Okay? Plinano panahon ni Presidente Duterte, nagkaroon ng project proposal. Okay?
Nagkaroon din ito ng partial na feasibility study. Hindi na buo yun at that time. So ngayon, nabuo si feasibility study, nasimulan yung project, panahon ni PBBM, nasimulan. At yung into EC na nawala ng pundo, panahon namin, nasa DOTR ako at nasa linya ho ako ng train, nawalan kami ng budget kasi yung pangako ng China, ampaw pala yung lukulukong yun. Kunyari pangako, wala naman pala yun. Nang kinukuha na ang pera, wala. Next time na lang. Next time. Naubos yung time ni Presidente Duterte, walang pera. So yung into EC, nagsimula tayo, tapos hindi natuloy. Kasi wala nga pera na gagamitin na buuhan. So nagkaroon tayo ng mga pusti-pusti. Wala lang. Kulang ang pera. So panahon ni PBBM, napunduhan yun. Tinuloy niya di ba? Pinunduhan niya during his time. Kasi part ng priority project niya, napunduhan yung mga project. Like yung project doon sa Panglao Bridge ba yun? Yung doon sa may Mindanao, nakatatapos lang. Yun ay project ni Pinoy. Okay? Nagka-project proposal time ni Pinoy, doon din ang time na yun. Project ni Presidente Gloria, tinuloy niya, yung project ni Pinoy, ginawa ng feasibility study. Pero hindi natuloy yun, hanggang feasibility study lang. Pero malaking gastos nun dollars pinag-uusapan natin dito. Panahon ni Presidente Duterte, na-brought up ulit yun, pero hindi napunduhan. So panahon ni Presidente BBM, pinunduhan yun at natapos in 2 years time. Na-build yung Panggil Bridge pala, Panggil Bridge. Natapos ang tulay in 2 years. So ilang presidente duman doon? Pinoy ang nagsimula, proposal, and then feasibility study, Presidente Gloria. Presidente Duterte, wala kaming nagawa doon, but panahon ni PBBM, natapos yon. Okay? Napunduhan, natapos. This time around, itong train project, this is a very old project. Panahon pa to ng Marcos matanda, senior. So, nabuhay-buhay, namatay-matay. Panahon ni Presidente Arroyo, nagpagawa tayo ng mga linya, yung mga poste. Arroyo time pa yun. Hindi rin yun natuloy. Kasi, after Presidente Arroyo, panahon ni Pinoy, ano ba, nagkarambul-rambul yata sinasabi ko. Nagrambol ang sabi ko. It should be like Arroyo ang proposal, Pinoy ang feasibility study, Duterte walang nangyari, and then comes PBBM. Yun yung Panggil Bridge, And then we go back doon sa train naman. Sa train, it was Arroyo's time, nag-build ng mga gagamitin na track, yung papatungan ng release. Kaya pag pumunta kayo ng Bulacan, mayroon ka doon makikita. Prior sa time ni Presidente Duterte, ng aming time, nagkaroon doon ng mga linya. Hindi naman naayos. But panahon ni Presidente Duterte, napunduhan yun initially. Kaya nakapatayo kami ng mga puste. Pero wala ding support kasi nga kailangan nating mangutang. Hindi makumpleto kasi yung project. Hindi natin kayang punduhan lahat. So mangutang sa China, nangako ang China, but then ang pinaprocess natin, ayaw magbigay, wala na daw. So comes the time of PBBM, maraming ticket yun. Yan yung into EC natin na tinatawag. That is North-South Commuter Railway. Papunta yun ng Pampanga. O doon sa may Clark Airport. Then papunta naman ng Calamba. Yun namang ating South Long Haul hanggang Bicol yan. Parehong project na yan na wala ng punto. Tinanggal ng Kongreso. Dahil nga, 81% ng budget ng DOTR na wala. Billion ang pinag-uusapan natin dyan. That's more than 100 billion na pondo na nawala. Tinanggal nila sa budget ng DOTR. So, sino nga talaga ngayon ang may kalukuhan? Sara's 125 million? Or, itong pinag-uusapan natin ngayon, hundreds of billion na hindi naman binobrought up ng ganun ni BP Sara. Wala nga yung pondo. Ang masakit pa dyan, yung project na sinimulan namin panahon ni Presidente Duterte,
MRT4. Wala ito sa plano ni Presidente Marcos Sr. MRT4 is going to Taytay Rizal. This is a Duterte project. Ito yung project mismo na sa akin. Ako yung dati ditong project development officer. Ito yung nawalan din ng pundo. Tinanggalan din ng pundo. Kaya yung mga kasamahan ko doon, walang pundo. So, ngayon, it's up to PBBM kung outsource siya. Kasi ang nangyari, itong mga program work na tinatrabaho na, tinanggalan siya ng pundo, binigyan nila ngayon ng problema ang ating presidente na maghanap siya ng loan. Mag-loan siya para punduhan niya itong mga project na tinuloy niya. Hanap ka ng dyan, pundo. Diba? Parang naging kalaban ngayon ng executive department ang Congress. Kanilang i-impeach yung vice president at dinefund nila, tinanggalan ng pundo ang mga project ng presidente. O diba? Sino bang kakampi natin dito? Presidente at vice president o Congress? Sino bang gumagawa ng tama na dito? Wala na. Anong gagawin nila doon sa pondo? I'm just talking about DOTR. Yun naman malapit sa puso ko. Yung pondo ng DOTR na tinanggal nila na 81%. Ilalagay nila ito sa unprogrammed expenditure. Ano yung unprogrammed? Walang plano. Walang plano. Kasi may plano sila. May plano silang kakaiba. Yung akap. So, pwede na nila ngayon. I'm not saying na yun ang gagawin nila, ha? Pwede na, sabi ko. Baka lang gawin nila. Yun ang gagawin nilang pundo ngayon sa akap. Pwede nilang magamit. Kasi, magiging available yung fund na yun, eh. Pero unprogrammed siya. So, kahit saan pwede yung gamitin. Pwedeng disaster relief, pwedeng disaster response, pwedeng sa akap, o sa ano pa mang program na ipamimigay yung pera. Can you imagine? Imbis mayroon na tayong budget sa ating infrastructure program, napunta sa unprogrammed expenditure. My goodness. O ngayon, mamumroblema tayo ng pangungutang sa halip na hindi sana. So yan ang ating kongreso ngayon. Ano ang ating gagawin? I hope magiging matino tayo pagpili ng sunod na congressman. O, isulat nyo dyan, sabihin nyo sa comment nyo. Nabubuesit kayo, natutuwa sa kongreso natin. Sino dapat ating habulin? Kongreso natin o vice president natin? Mukha yatang mas malaking milagro na kalukuhan ng kongreso kasi pinag-uusapan natin dito hundreds of billions. Pinaghahabol ng todo yung kamalian ni BP Sara hindi ko sinasabing tama yon. Hindi ko sinasabing tama yon. I'm not saying that. I'm not condoning it. But what I'm saying is, mas may malaking ginawang kalukuhan ang Congress. While we are not condoning doon sa ginawa ni BP Sara, mas dapat hindi natin palagpasin ang Kongreso na tinanggal ang pundo ng gobyerno na maayos para sa ating infrastructure, para sa train na tatakbo papuntang Calamba, magkukonek sa ating papuntang Clark, mawawala yon. Ang subway hindi matutuloy. Paano kung hindi makautang si Presidente Marcos ng pera? Di goodbye. Ganon? So, papanagutin natin ang ating mga congressman. Mukhang naluloko tayo. Kunyari, nagsisipag-sipagan sila ng investigasyon. Yun pala, may ginagawang milagro itong ating kongreso. So sa ating paaralang panghimpapawid, matuto tayo at ipakita natin ang ating bagsik dito sa ating mga membro ng kongreso na medyo nagiging abusado. Pinapakita na sila yung malinis. Mukhang mas malaking dumi ang nasa kanilang paligid. Taong bayan, mga mag-aaral dito sa ating panghimpapawid na paaralan. Ito pong inyong abang lingkod, ang inyong guro sa Araling Panlipunan na nanawagan. Ano pong ating dapat gawin sa panahon ng eleksyon? Pakita natin ating tamang pag-iisip
dito sa mga tao na kanilang papahirapan ang ating pamahalaan. At sino yon ang apektado? Taong bayan. So kung pahirapan nilang pamahalaan, tayo ang kanilang kinakalaban. Hindi ko sinasabi na okay ginawa ni VP Sara, pero mas hindi okay ang ginawa nila. Kukuhanan nila tayo ng mga project. Kukuhanin nila yung mga priority project ng gobyerno para mapagbigyan sila sa kanilang kaartihan, programang akap-akap para makakuha ng boto. Huwag maging uto-uto. Maging matalino na butanting Pilipino. So, write your comment. Natutuwa ba kayo sa ating mga kagawad ng Kongreso? Ano ang inyong plano? Again, I need your suggestion. Gusto ko marinig ang inyong mga opinion. I will answer kung mayroon kayong mga question. At sa huli, sabihin ko ulit, maging mapanuri, maging matalinong, butanting Pilipino. Hanggang sa muli, ito po, ang inyong guro sa Himpapawid, sa Araling Panlipunan, ay nagsasabing salamat po, like, and subscribe. Thank you.